Tingnan mo, ang sabi ni Tito Soto yan, sabi ni Atty. Labo, 6 daw. Ganon din na kay Soto, pero matindi ho ito kay Soto. Sabi niya, in my perspective, technically daw, sabi niya, 6 sa alyansa, awards 6 na, so sinama na talaga si Villar. 3 sa PDP, 2 sa Pinklawan, yung isa daw neutral. Sino yung isa? Si Senator Jaime? Soto, hindi mo na maamin, ha? Tayo, si Lacson nga, umamin napalpak kaya ayaw niyong umamin. Sa mga balita, talagang 5 Duterte, 5 Alyansa, tapos 2 sa mga Dilawan, Pinklawan. Ang sabi niya dyan, they were counting Camille as a part of Duterte group, but we never left her, she never left. Sigurado? Iniwan kayo sa dulo, di mo alam? Hindi na sumasama si Camille Villar sa inyo ngayon dahil nanalo sa inyo na. Pagkatapos na hindi ninyo binigyan ng puwang itong si Camille Villar, ngayon, inadapt ni Inday Sara, kinampanya, kita mo naman yung political ads, tapos inadapt din po ng PDP. Ano yun? Saan mapunta si Camille? Sa inyo? Lose niya, ay! Yan yung gusto niyang mangyari. Naintindihan ko to si Tito Soto kaya gusto niyang ipalabas na 6 lumabas sa kanila para hindi naman nakakahiya at yung kanyang ambisyon na magiging Senate President ay walang sagabal at madagdagan yung numero na gustong ibuto siya. Meron pa naman siyang pakana. Ngayon, itong mind conditioning sa mga senador o yung mga senador PDP, Duterte Black, wag po kayong magpa-block dito. Ang sabi niya, meron daw kumausap sa kanya na mga senador na gusto siyang magiging Senate President. Tungaw! Kung ako Duterte Black, no? Wag po kayong makinig dito at wag po kayong sumuporta sa kanya. Ang dapat gawin ng Duterte Black, marami naman kayo, ang sa nakikita ko, Tracy yan Duterte Black. Di, mag-ilik po kayo ng sarili ho ninyong grupo, mas maganda kasi impeachment naman to, si Kung Marcolita, iilik ninyo magiging Senate President para mapahiya itong si Tito Soto na ang sabi niya, pag siya ay nanalo, ay hindi siya tatanggap ng sahod sa 6 na taon. O ano? Permahan na! Mangyari kaya, Soto? Hindi po namin na nakakalimutan, Tito Soto. Ang tanong, may utang ka sa taong bayan na kailangan mong tuparin, baka magiging Dayonyor 2.0 ka. 20 pesos per kilong bugas, nanalo ka man dong. Ano dong? Yung sahod mo dong? Saan mo idodonate mo na ba dong sa mga estudyante? Sa mga hindi pa po nakakarinig ng pangako niya. Ito po, balikan po natin mga kababayan ko itong si Tito Soto. Tingnan ho natin kung gaano ho siya dito katotoo. Panalo naman, pakinggan niyo po. Kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang patay ka! Ano na? Pumirma ka na! Kapag ibalik daw siya sa Senado, ay hindi daw siya kukuha ng sweldo sa 6 na taon at idonate niya umano sa mga estudyante para sa libreng tuition, edukasyon. Tingnan mo, inano pa talaga to, in-interview pa ng media, nanindigan talaga siya na hindi daw talaga siya tatanggap. Iwan ko kung bangag 2.0 din to. Ito, pakinggan lang natin yung kanyang interview. Baka makalimutan niya itong interview na to. Ito, Tito, Senator Soto, may binabanggit ka na kung kayo'y muling pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan, ang 6 na taon na panunungkulan mo bilang senador ay hindi ka tatanggap ng sweldo kung hindi idodonate mo ito sa mga estudyante, mga karapat-dapat na estudyanteng Pilipino. Pakibigyan nga po natin ng konting paliwanag. Patay ka ngayon.
Yes, Ed, naisip ko na talagang malaki pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap na ng kababayan natin, pagpapaaral ng mga anak. Tapos dahil sa experience namin dati sa Itbulaga, dahil sa mga EBS scholars namin, napuna namin na napakaraming magagaling na estudyante na hindi mabigyan ng pagkakataon dahil walang pambayad, wala man lang, kung meron man papasok man sila sa public school, walang pangkain man lang, wala man lang pang tanghalian or wala pamasahe. So, may maraming deserving na mga estudyante. So naisip ko, total meron naman akong sariling pensyon yung aking yung sesweldohin ko sa Senado ng 6 na taon, buwan-buwan, ay doon ko ilalagay sa pagpapaaral ng mga mahihirap nating mga estudyante. Narinig nyo yun, ha? Sa mga estudyante, balikan nyo po ito para daw sa inyo ang kanyang sahod na 6 na taon. So pumila na kayo sa bahay ni Tito Soto. Daog man dong. Saan mo yung bahay nito? Dapat na nilagay mo yung address ng bahay mo or doon na lang sa Senado sa mga estudyante po na nangangailangan po ng pang-tuition po at gusto makatapos sa pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala dahil yung sahod ni Tito Soto sa 6 na taon, idunit niya. May pensyon naman daw siya. Tanginumin. Sige, asalin natin ng konti. Paano po natin gagawin yan, sir? Paano tayo pipili ng mga deserving students? Siyempre, ipapakalat mo yan sa iba't ibang panig po ng bansa. Correct. Opo, buong Pilipinas po 'yun. Meron akong search group na nagamit na namin dati 'yon sa EBS scholars namin sa Itbulaga So dadagdagan ko lang 'to ng mga 1-2 mga tauhan ko sa Senado na tutulong sa pag-search at yung mga deserving makikita naman nila. Sigurado maraming mag-a-apply kaya iisa-isahin po natin 'yon at sisiyasatin natin kung sino yung mga tunay na nangangailangan. Hindi ho natin diyan titingnan yung dapat scholars, basta deserving, mahirap, deserving, gustong mag-aral. Oo, basta deserving, mahirap. Hindi kailangan scholar, hindi kailangan 95 ang grade. Tingnan nyo, ha? Desidido lang na mag-aral at saka talaga alam natin talagang payak ang kabuhayan ng pamilya. Narinig nyo, hindi kailangan matalino ka, hindi kailangan 95. Basta desidido ka mag-aral, pwede ka dito sa pangako ni Soto. At ay ka ngayon, tol. Tingnan mo, ha? Sabi niya, hindi kailangan matalino. Basta gusto mag-aral, ay pwede ka sa kanyang pangako. Sinabi niya yan, kailangan niya ng buto. So ngayon po, panalo naman Tito Sen. Siguraduhin mo yan. Yung pangako mo, sisingilin ka ng mga estudyante, mga millennials na gustong mag-aral. Tandaan po ninyo, hindi kailangan matalino. Kaya yung 80-80, pwede po kayo dyan. Pag ito ay hindi tutuhanin mo, Tito Soto, nako, isang kahihiyan sa pagkasenador mo. Tapos ngayon, nangangako ka pa, no, na para daw yung sahod mo sa mga nag-aaral, gustong mag-aral, napayak sa buhay. Ako'y nagtataka dito. Nagawa na ba niya noon? Sabi niya, sa Itbulaga, meron daw Okay, sige. Dahil senador ka na, binuto ka ng mga estudyante, Hisos, tuparin mo yung pangako mo. Kasi pag hindi mo yan tuparin, magiging sinungaling ka at magaya kay Bangag na hindi ka paniwalaan. No, yung kredibilidad mo bilang isang politiko ay magiging bagsak lagapak. Gaya ng inyong alyansa Diretso Cubita. Ano sa tingin nyo mga kabisdak? Mangyayari kaya yan, sinabi niya? Ako, hindi ko siya binoto. Total, senador naman siya, taxpayer tayo, may karapatan po tayo mag-remind sa kanya. Yung pangako mo, tol. Kasi yung sasahurin niya, galing po sa ating mga taxpayer. O di, ibigay mo yan. Baka magaya kay Alan Peter Cayetano na 10,000 na allowance, buwan-buwan, wala na nga yun. Nasa na yun? Ito mas mabigat.
Dahil yung sahod niya talaga sa loob ng 6 na taon, hindi niya kukunin at idonate niya. Sus ko, Soto, awards ka, wag mong ganyanin ang mga Pilipino, baka mabarang ka. Pero kung si Pastor Kibuloy nananalo, hindi lang dinadaya ng magic makina ni George, yung sinabi ni Pastor na yung kanyang sweldo ay donate niya para sa bayan, mangyayari yan dahil ginagawa na ni Pastor Kibuloy. Yung JMC, Jose Maria College, 80% schooler eh. Pero ito, may nagawa na ba siya? Meron ba siyang napatunayan? Ilang taon na ba siya nagiging senador? Ngayon, binoto na naman ng taong bayan at nangako na yung sahod niya ay ibibigay at hindi niya kukunin sa loob ng 6 na taon. Mantakin mo yan, 6 na taon ha? Abangan po namin yung inyong mga pangako. Baka budol po yan. Araw-arawin po namin kayo, Tito Soto. I-remind na yung sahod mo, bigay mo sa amin. Sama ako, mag-aaral man ako. Uli. Patoplo, guys.